Ano ba yung function talaga ng pangalawang pangulo na talagang nung kinuna ng opinyon ang Malacanang, lalo na si kaibigan mong si Attorney Claire Castro, sabi niya pang personal ba yan o pambayan? Parang yung parang ang laki ng tingin nila sa pangalawang pangulo na parang pang-presidente na yung function niya. Prof, na talagang hindi pwedeng mawala ka sa Pilipinas. Nandito ka, magtrabaho ka. O parang ganun yung tingin ko, Prof, para at least sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba ang trabaho ng isang pangalawang pangulo? Alam mo, Admar, doon sa nangungomentaryo ng ganyan, bigyan mo ng saligang batas na kopya, no? Dahil ang kanyang role, ang role ng Vice President nakasaad sa Article 7 Section 3. At doon klarado kung paano siya ihahalal at kung paano siya magkakaroon ng role pag nangyari yung namatay ang Pangulo, permanently disabled, removed from office, or resigns. The Vice President automatically becomes the President for the remainder of the term. Anong ibig sabihin nun? Katulad ng sinabi mo, spare tire, naghihintay siya sa ating saligang batas. Pag may nangyari sa Pangulo, ang Vice Presidente ang magte-take over. So hanggat walang nangyayari sa Presidente, si Vice President Duterte, ginagawa lang niya yung mga aktibidades na kanyang sinubmit sa Kongreso at hiningaan ng pondo. Yan yung tinatawag na role niya as the head of the office of the Vice President. Paulit-ulit natin sinasabi, no, ang role ng Vice President sa isang presidential setup na katulad natin ay talagang spare tire, naghihintay kung sakaling may mangyari sa Pangulo para lamang na i-ensure na walang pagtigil ng trabaho ng Pangulo kung may nangyari sa kanya. So, klarado na alam yon ni Vice Presidente na spare tire lang siya, pero that doesn't mean tumitigil siya sa kanyang pagiging spare tire. Nagkakaroon rin siya ng programa. Ngayon lumalabas siya para makipag-usap sa ating mga OFW at makipag-meeting sa mga stakeholders diyan sa ating komunidad abroad. Opo, no? Humingi nga siya ng malaki-laking budget para madagdag. Ayaw naman. Ayaw namang ibigay sa kanya. So, marami namang, kumbaga, compare sa ibang ahensya ng gobyerno, compare sa kapangyarihan ng presidente, limitado lang. Kumbaga, pwede siyang gumawa ng mga programa. Gumawa siya ng programa, pinagkasya yung budget na inilaan sa kanya. Hanggang doon lang. Parang masyado silang atat na maging presidente ang pangalawang pangulo. Oo, at saka alam mo yung para mo gawin mahabang pagsasalita na ginawa niyang si Attorney De Castro tungkol sa ano bang ginawa, bakit parating nasa labas. Alam po nyo, ang Vice Presidente, pag official function po yan, humihingi po yan ng travel authority at ang travel authority ay nanggagaling sa presidente. Ngayon, kung hindi yan official travel at personal, na yung Australia ay personal, bakit naman pumuputok ang butsi niyang si Barker ng Malacanang? Kasi para ka maglaan ng linggo, pumasok ka para lamang sagutin ang Vice Presidente. Yan ay proof na ang role niya from the very start ay bastusin ang pangalawang Pangulo, sirain ang mga Duterte. Since February nang pumasok yan, wala namang default na sinabi ang attack dog na yan kundi kahit hindi ang default na sagot Duterte, nag-e-end siya na Duterte.
at bine-blame niya ang Duterte. Maling-mali naman yan kasi nakita mo dyan, no? Nandyan ang Malacanang Palace, nandyan ang Philippine flag, nandyan ang Presidential Communication flag. Ginagamit itong podium na ito para manira. Yun, ganun na bang kababa ang Presidential Communication? Opo, at kumbaga iba yung kanya mga sinasabi rin doon sa mga or same ba sila ng linyahan niya at ng presidente, kasi marami-rami na rin yung mga nagiging pahayag ng presidente, considering meron silang nire-release na video. Magkakatugma ba? Kasi kung sarili lang niyang opinion na yun, parte pa ba ng kanyang trabaho yun, or ang kanila bang trabaho doon ay cascade kung ano yung mismong sinasabi ni or punto or panig or pahayag or nitong si Marcos Jr. Tama ka dyan, Admar. Makikita mo, in terms of communication, may pagkakaiba ang sinasabi ng Pangulo at ang pagkakaiba nitong sinasabi nitong attack dog, no? Kaya ako ginagamit yung phrase na attack dog kasi from the very start, hindi siya nagkakascade ng information, hindi siya nagpapaliwanag ng programa, no? Naandyan lamang siya para by default i-blame ang Duterte. At yun ngang natatawa ako diyan, no, nung sinabi niya na yung tungkol sa ekonomiya at ang words niya, may resibo ang presidente na ang ekonomiya umaayos, at ang Vice Pangulo ay sinabi at present yung resibo. Ano namang lohika meron yan? Dahil may resibo, maayos ang ekonomiya? Kakasalita lang ng World Bank officials na we are not meeting our targets. So itong si Attorney Claire, mukhang maling-mali ang kanyang pagganap bilang tagapagsalita ng Office of the President. Nakakahiya dahil ginagawa itong part and parcel ng presidential communication. Napakababang uri ng pagpapaliwanag. Bakit hindi, katulad na lang, no? Example, sinabi niya ang San Juanico has never been repaired. Mali yan. Mag-Google ka lang. Kung ayaw mo mag-Google at tamad ka, mag-AI ka. Lalabas doon 2 beses nagkaroon ng pagre-repair sa San Juanico Bridge. Nasa Wikipedia. Kung ayaw mong tanggapin ng Wikipedia, pumunta ka sa DPWH. So itong taong ito nagsasalita na kung ano lang ang naisip niya nung panahon na yon, yun ang kanyang linya. Hindi nga pinag-aaralan at nakakalungkot yan dahil inaalaw ng Pangulo. Kung titingnan mo yan, uulitin ko, no? Bumaba, sumadsad ang approval and trust rating niya bago pa pumasok ito. Ngayon, pustahan tayo, yung approval at trust rating na yan, sasadsad pa dahil nagkaroon ka ng tagapagsalita na katulad nitong si Castro.